Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Week 7, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakikilala ang iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. At nasasabi na ang mga estruktura ay tumutugon sa pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Para sa guro, maghanda ng mga larawan ng paaralan, simbahan o moske, ospital, at barangay hall. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay jigsaw puzzle. Narito ang mga panuto. Una, ipabuo ang jigsaw puzzle. Ito ay mga larawan ng estruktura. Pangalawa, isulat sa bawat kahon ang tamang titik upang mabuo ang pangalan ng nakalarawan. Para sa unang pangkat ay paaralan. Para naman sa ikalawang pangkat, ang simbahan o moske. Sa ikatlong pangkat ay ang ospital, at sa ikapat na pangkat ay ang barangay hall. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Sa unang larawan, ano ang nabuong estruktura? Ano ang tawag dito? Ilang pantig mayroon ang salitang paaralan? Ilang titik mayroon ang pangalan ng estrukturang ito? Bilangin nga natin. Mahusay! Ngayon, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. May makikita ba na ganitong estruktura malapit sa inyong tirahan? Mahusay! Ngayong araw, ating kilalanin ang iba pang mga estrukturang panlipunan na makikita sa inyong komunidad. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang estrukturang nakikita sa larawan? Sino sa inyo ang nakatira malapit sa mga nabanggit na estruktura? May nakikita ba kayong estruktura sa inyong komunidad tulad ng nasa larawan? Mahusay! Ating talakayin ang iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Narito ang mga iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Himpilan ng pulis. Sa estrukturang ito, matatagpuan ang mga pulis na nagpapatupad ng katahimikan ng ating komunidad. Ito naman ay ang ospital. Ang ospital ay napakahalagang estruktura dahil dito dinadala at ginagamot ang may mga sakit at malubhang karamdaman. Narito naman ang health center. Dito naman dinadala ang mga sanggol upang bakunahan. Botika. Sa estrukturang ito, nabibili ang gamot at bitamina. Fire station. Dito naman makikita ang mga bumbero na tumutulong sa komunidad kapag may sunog. Ang pagkakaroon ng fire station sa ating komunidad ay malaking tulong upang masugpo agad kung magkaroon man ng sunog. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Ano ang mga estrukturang panlipunan na tinlalakay natin? Ano ang tawag sa estruktura kung saan makikita ang mga bumbero?
makakatutulong ang mga bumbero sa komunidad? May makikita ba kayong estruktura tulad nito sa inyong komunidad? Sino sa inyo ang nakatira malapit sa mga nabanggit na estruktura? Mahusay! Ngayon, kunin ang mga larawan sa loob ng kahon at idikit ito sa tamang hanay. Mahusay! Ngayon naman ay narito ang isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hatiin ang mag-aaral sa 5 pangkat. Gamit ang larawan ng mga estruktura na napag-aralan ngayong araw, bigyan ang bawat pangkat ng isang uri ng estruktura. Pakulayan ito sa mga bata batay sa kulay ng estruktura na kanilang nakita sa komunidad. At pagkatapos, magkakaroon ng pagbabahagi ukol sa nakulayang estruktura. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Paano ang pagkukulay ninyo sa estrukturang napili ninyo? Saan ninyo ibinatay ang kulay na ito? At paano kayo nagkasundo sa kulay na gagamitin ninyo? Mahusay! Lagyan ng check ang kahon na nagpapakita ng estruktura na makikita sa kinabibilangang komunidad. Mahusay! Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga taong nagbibigay serbisyo sa iba pang estrukturang panlipunan ng kinabibilangang komunidad. Na ipakikita ang mga gampani ng mga nagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng dula-dulaan. Para sa guro, maghanda ng larawan ng mga estruktura at idikit ito sa pisara. Tumawag ng ilang mag-aaral at papiliin ng larawan ng estruktura na gusto nilang puntahan. Mga bata, anong lugar sa inyong komunidad ang gusto at palagi ninyong pinupuntahan kasama ang inyong pamilya? Bakit mo ito nagustuhan? Mahusay! Ngayong araw, ating pag-aaralan ang mga taong nagbibigay serbisyo sa iba pang estrukturang panlipunan ng kinabibilangang komunidad. Narito ang isang gawain. Magpakita ng mga larawan ng mga taong nagbigay serbisyo sa komunidad. Hulaan kung sino ang mga nagbibigay serbisyo na aking ipapakita. Sabihin ang pangalan nito. Ngayon mga bata, sino-sino ang nasa larawan? Saan sila makikita? Mahalaga ba sila sa inyong komunidad? Mahusay! Ang ating aralin ay tungkol sa tungkulin ng mga taong nagbibigay ng serbisyo sa iba pang estruktura sa kinabibilangang komunidad. Ngayon, basahin natin ang teksto ukol sa mga bumubuo sa iba pang estruktura sa kinabibilangang komunidad. Kahalagahan ng iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Ang mga estruktura sa isang komunidad ay mahalaga dahil ito ang tumutulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao tulad ng edukasyon, kalusugan, at seguridad. Ang butika, health center at hospital
ay mga estrukturang tumutugon sa pangangailangan sa kalusugan ng mga tao sa komunidad. Ang estrukturang himpilan ng pulis at fire station ay mahalaga dahil ito ay tumutulong upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan ng komunidad. Nagsisilbi ring gabay ang mga estruktura sa iyong komunidad upang ikaw ay hindi maligaw. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang estrukturang makikita sa ating komunidad? Sino-sino ang taong makikita at naglilingkod sa mga estruktura ng ating komunidad? Sino naman ang makikita sa fire station? Paano nakatutulong ang mga bumbero sa ating komunidad? Gaano kahalaga ang mga nagbibigay serbisyong ito sa ating komunidad? At may alam pa ba kayo na ibang taong nagbibigay serbisyo sa inyong komunidad? Mahusay! Ngayon, iguhit ang masayang muka sapat lang bago ang bilang kung wasto ang pangungusap at malungkot na muka kung hindi. Mahusay! Iugnay ang larawan na nasa hanay A sa mga gampani ng mga bumubuo sa iba pang estruktura ng komunidad na makikita sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Mahusay! Pumili ng isang taong nagbibigay serbisyo sa sariling komunidad at pagkatapos, punan ang hinihinging impormasyon. Sino ang napili mong taong nagbibigay serbisyo? Ano ang mahahalagang gampanin niya? At bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong upang mapahalagahan ang taong nagbibigay serbisyo sa iyong komunidad? Mahusay! Ngayon naman, narito ang isang pangkatang gawain, ang pagsasadula. Narito ang mga panuto. Bilang isang pangkat, pag-usapan ang mga serbisyong binibigay ng mga tao sa kinabibilangang komunidad. Magsadula ng isang sitwasyon na nangyayari sa nakaatas na estruktura na nagpapakita ng pagbibigay serbisyo ng mga tao sa kinabibilangang komunidad. At ipakita ang pagsasadula sa harap ng klase. Mga bata, nagawa ba ninyo lahat ang nakaatas sa inyong pangkat na nagpapakita ng kahalagahan ng mga estruktura sa komunidad? Kung oo, magaling! Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang kinabibilangang komunidad batay sa iba pang estrukturang panlipunan at nakagagawa ng payak na mapa ng estrukturang panlipunan na makikita sa komunidad. Mag-thumbs up kung nagpapakita ng kahalagahan ng estruktura at thumbs down naman kung hindi. Mga bata, bakit ang bilang 1 at 3 ay thumbs down symbol ang ibinigay ninyo? Tama ba ang paglalaro ng mga ito kapag may pasok? Mahusay! Ngayong araw ay ating ilalarawan ang kinabibilangang komunidad batay sa iba pang estrukturang panlipunan. Ngayon, narito ang isang gawain.
Magpakita ng larawan ng mga iba pang estruktura na makikita sa komunidad tulad ng police station, pook libangan, health center, fire station at pharmacy. Tumawag ng mag-aaral para magpakuha ng isang larawan. Ipalarawan sa mag-aaral ang hawak na estruktura. Mahusay! Ang ating aralin ay tungkol sa paglalarawan sa kinabibilangang komunidad batay sa iba pang estrukturang panlipunan. Ngayon, basahin at suriin ang teksto tungkol sa mga estruktura sa komunidad. Mga iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Buwan ng Disyembre, dumating ang mga kamag-anak ko mula sa Malaysia. Mula sa pier, nadaanan namin ang himpilan ng pulis ng lungsod ng Isabela. Maraming iba't ibang uri ng halaman ang makikita dito. Malalago at mayayabong ang mga ito. Sa harapan nito, makikita naman ang fire station. May malalaki at 5 fire trucks ito. Sa tabi nito ay ang ospital na may 2 palapag. Habang papasok kami sa aming barangay, nadaanan namin ang maliit na butika. Mura ang mga bilihing gamot dito. Sa di kalayuan, makikita na ang aming bahay na katabi lamang ng health center. Mayroong barangay health worker na nagbibigay ng gamot at tumutulong sa mga may sakit sa komunidad. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Kaninong kamag-anak ang dumating mula sa Malaysia? Anong mga estruktura ang nadaanan nila habang papauwi sila ng bahay? Paano inilarawan ang himpilan ng pulis? Ano ang makikita sa fire station? At ilang fire trucks ang mayroon dito? Anong estruktura naman ang makikita malapit sa bahay ng nagsasalaysay? Ganito rin ba ang iyong komunidad? Paano mo naman ilalarawan ang iyong komunidad? Mahusay! Ngayon, narito ang isang gawain. Ilarawan mo. Mahusay mga bata! Mahusay! Ngayon, punan ng sagot ang mga patlang. Piliin sa kahon ang mga sagot. Mahusay! Ngayon naman, gamit ang mapa sa ibaba, iguhit ang estruktura na makikita sa inyong komunidad tulad ng ospital, botika, himpilan ng pulis, fire station, health center at iba pang estruktura na mayroon sa inyong komunidad. Ilarawan ang mga estrukturang panlipunan na makikita sa inyong komunidad. Gawing point of reference ang inyong tirahan. Gawing makulay ang inyong mapa. Pagkatapos, isulat sa ibaba ng larawan ng estruktura ang pangalan nito. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nailalahad ang pangangalaga sa iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. At nabibigyang halaga ang mga estrukturang panlipunan sa komunidad. Ngayon ay umawit tayo. Handa na ba kayo? Mga bata, kantahin ang mga estruktura sa komunidad. Ang tono ay Twinkle Twinkle Little Star.
Ngayon, ano ang isinasaad ng awit? Ano-anong mga estrukturang nabanggit? At mahalaga ba ang mga estruktura sa ating komunidad? Mahusay! Ngayong araw ay ating tatalakayin ang pangangalaga sa iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Ngayon, ipangkat ang mga mag-aaral sa 4. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang sitwasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad. Pagkatapos, ito ay huhulaan ng klase. Ang unang makakahula ay siyang panalo. Para sa unang pangkat, nagpapakita na nililinis ng mga kabataan ang isang simbahan o moske. Para sa ikalawang pangkat, ang mga bata ay nagtatanggal ng mga sulat sa pader ng pulis himpilan. Para sa ikatlong pangkat, nagtatanim ng mga halaman sa may health center. At para sa ika-4 na pangkat, paglilinis sa mga upuan sa loob ng ospital tulad ng pag-alis ng foam sa mga bangko at iba pa. Mahusay! Ngayon, sagutin ang mga sumusunod. Ano ang ipinakita ng unang pangkat? Ano ang estruktura sa komunidad ang tinutukoy nito? Mahalaga bang linisin ang puok dasalan? Bakit? Kapag kayo ay nagawi sa puok dasalan ng ibang relihiyon, ano ang gagawin ninyo? Mahusay! Ang ating aralin ay tungkol sa pangangalaga sa iba pang estrukturang panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Ngayon, basahin at suriin ang teksto tungkol sa mga wastong pangangalaga sa mga iba pang estruktura ng panlipunan sa kinabibilangang komunidad. Ang pangangalaga sa mga estruktura ay mahalaga para sa kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Una, panatilihing malinis ang lugar sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangalawa, iwasan ang vandalism tulad ng paglalagay ng graffiti. Pangatlo, tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng puok. Pang-apat, magbigay respeto sa mga makasaysayang estruktura at artifacts. Pang-lima, makilahok sa mga community clean-up drives. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na pangalagaan ang mga estruktura para mapakinabangan ng lahat. Ngayon, bakit mahalaga ang pangangalaga sa mga estruktura sa kinabibilangang komunidad? Ano-ano ang hakbang na maaari mong gawin upang mapangalagaan ng mabuti ang mga estruktura? At bilang mag-aaral, paano ka makakatulong upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga estrukturang matatagpuan sa inyong komunidad? Mahusay! Ngayon, pabunutin ang mag-aaral ng larawan mula sa mystery box at sabihin ang wastong paraan ng pangangalaga sa mga estrukturang ito sa kinabibilangang komunidad. Mahusay! Mahalaga ba na pangalagaan ang mga estruktura sa ating komunidad? Bakit? Ano-ano ang maaaring mangyari kung ang lahat ng kasapi ng komunidad ay nagtutulungan? Mahusay! Gumawa ng panunumpa o pledge sa pamamagitan ng paglagay ng tamang sagot sa mga linya sa ibaba. Mahusay! Sabihin ang salitang deal kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagtulong
tumutulong sa pangangalaga ng mga estrukturang panlipunan at salitang nodil naman kung hindi. Mahusay! Basahin ng mabuti ang bawat katanungan at itiman ang angkop na bilog na nagsasaad ng tamang sagot. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang pangunahing direksyon na ipakikita ang kasanayan sa pagsasabi ng direksyon o pagturo ng direksyon. Ika-4 na performance task sa Makabansa 2. Mahusay mga bata! End of week 7. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!